Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog sa isang apartment compound sa Quezon City. Problema naman ng ibang nasunugan kung paano sila babangon mula sa trahedya lalo pat holiday season. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric. Cedric? Yes, Sandra, alam mo, isa sa pinakamasasaya sana na pinakainaabangang sandali sa buong taon ay yung gumising at magsalo-salo sa almusal pagdating ng Christmas morning o yung araw o yung umaga ng Pasko. Isang bagay na hindi na naranasan ng isang pamilya dito sa Quezon City matapos ang sunog na naganap sa mismong araw ng Pasko pa naman. Sa silong ng mga natustang kahoy at bakal, napapalibutan ng mga uling ang tila hulmang ito kung saan natagpuan ang ika-7 nasawi sa sunog sa Barangay Bungad, Quezon City. Mag-aalas 6 ng umaga sa pagsikat ng araw ng Pasko nang itaas sa Task Force Charlie ang alarma. Nakausap pa ng kapitbahay na si Nino, ang huling na-retrieve na biktima na kilala niya sa pangalang JR. Pagkapang niya dyan, hanggang dyan, ina-attack namin siya hanggang doon. Kasi dito, wala na. Ano na to eh. Punong-puno na to eh. Ginilid ko na lang talaga siya dahil nga, wala, nagkakagulo na kami. Mahina lang yung boses niya. Ano sinasabi sa inyo? Sabi niya, tulong. Tulong, sabi niya. Nung iniwan ko na siya rito, sinandal ko siya rito, sabi ko sa kanya, dali lang ka ako. Tapos yung anak ko naman, kinuha ko na sa loob. Winasa ko itong pinto na to na nakalimutan ko na rin siya. Tapos nung nakuha siya, nasa loob ng bahay namin. Mag-aalas 7 ng umaga nang tuluyang maapula ang apoy sa mga sandali ng pagsasalo-salo na buong taong hinihintay ng marami sa atin. Magkakapiling, ngunit wala ng mga buhay ang mag-asawang Carlos at Corina Filimor. Isa nilang anak, 2 apo at maging kasambahay. 18 tahanan at 7 milyong pisong halaga ng ari-arian ang nilamo ng apoy. Galing naman sa bakasyon ang pamilyang ito nang madatnang abo na lamang ang kanilang tirahan. Wala na raw hihigit pang pamasko kaysa sa pagkakalayo nila sa kapahamakan. So originally ang plano nyo is kailan kayo babalik dito? Hindi, mga bukas ng umaga. Kaya mamayang gabi kasi may pasok pa yung mga bata eh. So nagpunta pa rin kami kaya sabi nilang totaling wala na kaming maisalba. Siyempre nakakalungkot. Lahat ng pamilya niya nawala. Tapos Christmas pa naman. Sa darating na linggo pa sasapit ang bagong taon. Pero ngayon pa lang, tila hinahamon na ng bagong simula ang ilan. Ay ito, malungkot kami. Pakiramdam namin, wala na rin kaming manahan kasi wala na kaming tutuluyan eh. At saka nagkapubya na po yung mga kasama namin kasi hindi naman namin akalain Paskong Pasko. Ito yung mga lumang style po ng bahay na mga na-construct siguro mga 60s po siguro ito. Ito yung dire-diretso yung apartment. Wala po siyang pinaka-firewall. Mabilis ang pagkalat po ng apoy tsaka uso po yung gawa ng wala pong humaharang na. Kumbaga mag-umpisa na siya sa kabilang apartment. Tuloy-tuloy na po yun. Kaya pagdating po namin kaya nakita namin talaga. Tao rin po tayo talagang masakit po talaga makita mo talaga na ganyan nangyari. Walang makapagsasabi kung kailan at kung bakit sa araw na ito pa naganap ang isang trahedya. Sa araw na punong-puno sana ng saya. Tulad ng mga nasunog na mga larawang ito, isang pamilya ang mananatiling buhay na lamang ngayon sa alaala. Sandra, sitwasyon ngayon dito sa may Barangay Bungad sa Quezon City, tahimik na, hindi katulad nung naranasan na kaninang madaling araw hanggang umaga ng kasagsagan ng pag-aapula sa apoy. At nakikita natin ngayon itong ilang mga kapitbahay at ilang mga kalapit na kamag-anak nitong mga biktima na nagtirik ngayon ng kandila at nag-aalay ngayon ng dasal sa araw pa man din ng Pasko, Sandra. At isa raw sa mga inaalam ngayon ng Bureau of Fire ay kung may naiwang Christmas light na nakasindi sa loob nitong number 16 Rest Haven Street, Barangay Bungad nga dito sa Quezon City. Ito ay habang patuloy ang investigasyon sa posibleng naging sanhi ng sunog, Sandra. Ayun, Cedric. So, ano lang pala, sa ngayon iniimbestigahan pa kung totoong Christmas light yung pinagbulan ng sunog? Yeah, Sandra, meron daw mga sinabi ng Bureau of Fire na meron mga nakapagsabi sa kanila na mga kapitbahay daw na doon nakita sa may first floor, if I'm not mistaken, nagsimula yung apoy malapit dun sa may Christmas tree nung bahay nitong number 16 nga dito sa may compound. At yun yung isa sa mga tinitingnan ngayon ng Bureau of Fire, although hindi pa nila categorically sinasabi na ito nga yung naging sanhi. Under investigation pa lahat ito ngayon, Sandra.
Iniimbestigahan rin ba kung may sapat na na parang lugar para naman fire exit yung mga nakatira dyan sa apartment compound na yan, Cedric? Yeah, gaya nung nabanggit sa kanilang report, Sada, kung hindi rin ako nagkakamali, ito ay isa sa mga sinabi ng Bureau of Fire na meron naman daw sapat. It's just that talagang punong-puno ng grills itong bahay. Minsan nga, yun yung nagiging parang compromise, kasi para sa safety mo naman, kasi alam mo naman natin, may mga bahay talaga, may mga pamilya talaga na umiiwas sa mga magnanakaw. Gaya nitong bahay na nasunog yan, punong-puno ito ng grills. Yun nga lang, talagang ito yung naging hindrance, ito yung humarang doon sa mga biktima para makalabas ng ligtas habang nasusunog yung kanilang bahay, Sandra. Saan pansamantalang tumutuloy yung mga nasunugan, Cedric? At nagpaabot na ba ng tulong ang lokal na pamahalaan? Sa ngayon, Sandra, wala pa tayong sa maghapon na pananatili natin dito, wala naman tayong nakitang tulong, wala pa tayong napansin na aid mula sa local government. Although yung mga nakatira dito ay still hoping na makaka-receive sila. Ngayon ay talagang completely abandoned na, of course, itong bahay. At ilan sa mga nakausap natin kanina ay uuwi na doon sa mga probinsya sa kanilang mga kaanak. At meron din naman na may mga kamag-anak na malapit lang dito sa lugar. At doon muna sila mananatili sa mga sandaling ito, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.